Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Ngayong araw na to, ikakabit natin to ngayon dito sa ating jazz. Itong binili ko na sa AliExpress. May bago tayong shop ngayon na binibilan online. Dati nag-i-AB ako. Ngayon sa AliExpress mas marami palang nabibili doon. So sa mga hindi nakakaalam kung ano yung AliExpress, siya siyang parang online shop ng mga factory sa China. Sa pagkakaintindi ko lang have you heard of Alibaba? So yung apps na Alibaba, mayroong mga factory doon na member na nagbebenta sila ng mga product from their own factory. Kaso pag Alibaba kasi ano siya, by bulk, so large quantity like 50 pieces above. So yun sa Alibaba. Ngayon naman itong AliExpress, parang online shop siya ng Alibaba, which is nakakabili ka ng per piraso. So nagbebenta sila doon from the factory to AliExpress, nagbebenta sila ng per pieces. So kung ano man to, buksan natin para makita nyo kung ano to. Alam ko nakita nyo na sa thumbnail, kaya alam nyo na kung ano to. So ito siya, first impression. Wow. So buksan muna natin. Parang ano sulit yung bili natin. So ito siya, pag binuksan, plastic muna, then yung items, tapos sa loob yung kit, instruction manual, tsaka yung ayan, yung pang pang sungkit ng trim, sticker, adhesive, tsaka pantahi kasi yan So kung ano man to, ito siya, instruction niya. Ayan, instruction. So madali lang siya kasi naka English naman, even though it's made from China. All of this from China. So pero English yung instruction. Yun guys, naalala ko na kung sino may-ari ng Alibaba. Si Jack Ma. Yan siya sa screen. Siya yan. Kalimutan ko. Naalala ko yung mukha niya Kasi hindi naman sa may kamukha siya doon sa katrabaho ko sa barko dati. Yung nagbabarko pa tayo. Kaya di ko siya makalimutan yung mukha niya. Kaya nakalimutan ko yung pangalan, si Jack Ma pala. Sa pinakamayaman na businessman sa China. Kasi na bingwit niya yung mga international businessman, customers, investor dahil sa Alibaba. Napakamura nga naman talaga doon. Na-try ko nang bumili doon. Maganda doon sa Alibaba. Kung may business ka, gusto ko rin sana mag-business ka lang. Wala pa tayong budget para doon. Pero kung gusto niyo mag-business, bulk, mag-angkat ng mga products sa China, yun, Alibaba is the key. Pero dahil lang to atin, pang self consumption lang, hindi pang business, yun AliExpress tayo pumunta. So paano ba to, ganyan, ganda ng quality ng items. Kahit sabihin mo na made in China, pero hindi naman lahat ng China made products ng China cheap quality. Although cheap labor, pero hindi cheap quality. Depende naman yun sa, halimbawa, gusto mo business, pupunta ka sa factory ng China, order ka by your name, palagay mo yung name mo, brand name. Siyempre makakapili ka naman ng mga items na gagamitin, materials na gagamitin sa product mo. So kung gusto mo product mo mura lang, hindi siyempre gagamitin nila mga cheap cheap quality, low quality na mga raw materials. Pero kung gusto mo ng high quality na ilalabas mo ng mga product, hindi, meron naman siguro silang mga high quality like ito, Alcantara suede, napakaganda So yun, ito nga pala napili ko is red stitching para aterno doon sa natin, emblem na red. So para siyang type R. Kasi itong plastic na original niya, minsan madulas sa kamay, lalo na pa yung kamay mo dry. Yan, tulad nito, malamig ngayon, dry yung kamay ko.
Sa paghawak ako ng ganun, parang ano, numudulas yung manobela. So, kaya isip ko, lagyan ng ganito. Ng cover. Meron naman yung sinasaklob. Eh, pag sinasaklob, para kang nag-drive ng jeep. Makapal. Ito manipis. Kasize lang din ng ano natin, palm. Sinukat ko lang para malaman natin kung ano magiging itsura niya bago natin tahiin. Ito siya. Para sigurado tayong hindi na siya gagalaw yung steering wheel habang tinatahi natin. Lalagyan ko na lang yung buong ano niya, likod sa loob banda dito sa may likod na side. Lalagyan natin ng double sided kasi pag inunat baka gumalaw yung ibang pwesto eh. So mahirap na pag natahi na, mahirap na ipihit uli. So lalagyan ko yung likod niya ng ano, double sided para sigurado na walang ano, takas. Tal sentro naman na siya eh. I think sentro na siya. Yung double sided dito natin nalagay oh. Yan sa likod na to. Para hindi siya gagalaw, mag-i-stay siya dun sa ano. Double sided dyan yung puti na yan. Tatanggalin natin mamaya yan. Para didikit na siya dito sa steering wheel, hindi na siya gagalaw. So yan lang muna, tapos ikutan natin pati dito, lalagyan natin. Yan, lagyan natin yan lahat ng pati dito. Yan, lalagyan natin dyan. Mahirap pala magtanggal nito. Kasi kailangan natin ng tiyanik, wala pa naman tayong kuko. Tsaka once na napwesto na kasi, ano, dudukutin mo na siya. Kaya kailangan talaga ng ano, meron kayong tweezer, mas maganda. Para pandukot kasi ano eh, kung mga masikip yung area. Kasi yung daliri. Madulas pa yung film. Madulas yung paper film na yan, madulas. Kaya kailangan ng tweezer. Kailangan lang dito yung dugtungan niya. Dapat nasa center ng steering wheel. Madali lang naman mahanap yung center kasi meron siyang yung steering wheel na OE may guhit sa gitna. Yeah, mas madali siyang malocate. So pag nagkamali naman kayo, pwede mo na siyang bunutin uli, tapos i-relocate. Hindi naman siya totally na madikit. Ano lang to, help lang to na para hindi umusad, umurong pag tinatahi. Ito mamaya na lang to. Kasi pwede pang mausog yan eh, magbago pa na posisyon. So ito na lang muna. Yan. Pwesto na siya, hindi na siya gagalaw.
So paano nga ba sisimulan to? So dito sa pinaka dulo, doon tayo magsimula. Sa ilalim dapat hindi na siya gagalaw. So para hindi na siya gumalaw, pasok muna siguro natin dito sa ano na steering. Kasi para wala siguradong hindi na siya gagalaw. Kasi magsisimula tayong hahatak eh. Pasok muna natin dito sa edge para siguradong wala na siyang movement. Kaya ba? Parang hirap natin ipasok nito ah. So kaya naman, parang kaya naman siguro tayo natin ipasok. Ayun, pasok na. Pasok na yung dulo. Yan, pasok para hindi na siya gagalaw. Ipasok muna natin to. Yan. Yan muna siya sa ngayon. Pansamantala. Para mag ano lang siya. Pumesto lang sa kung saan siya dapat. Then ito tayo sa likod kukuha ng pagtatalian natin ng sinulid. Sa pinakalikod na thread, yung sa umpisa, doon tayo kukuha ng pagtatalian natin. Hindi ko na masyado mai-focus sa inyo guys kasi ano lang, cellphone lang yung gamit natin. Pero bali ganito na lang. Meron naman siyang tawag nito, instruction na manual. So doon na lang kayo magbase. So ngayon ano muna natin, ibubuhol muna natin doon sa likod. Kailangan natin magtira ng at least ganito, kaya kahaba para pagbalik natin mamaya meron tayong pagbubuhulan sa kabilang side. So magtitira tayo ng medyo mahaba. Actually first time kong magkabit na ganito. Kaya itong gagawin ko talagang pang first time. Ayon lang sa pagkakaintindi ko sa instruction manual. So kung may mga expert dyan, yun. Sa mga expert dyan, okay lang
mag-comment kayo na mali tong ginagawa ko o ano tong ginagawa ko. After 1 hour. Ayan. Tapos na natin yung kabilang side. Isang oras. Ito siguro. Isang oras. 3 oras. Ayan. Itawid na natin dito sa kabila. Yung isang sinulid. Kasi dapat walang putol yan diretso. Binuhol ko na lang dito para hindi siya bibitaw dito luluwag. Kasi ibang part na naman to eh. So binuhol ko siya dyan. So ayan na siya. Wala lang tayong magandang camera kaya di ma-zoom in, pero ewan ko yan, kita nyo. So ganyan lang, patawid-tawid nyo lang sa kabilang linya kasi may sariling stitches na yan yun. So itatawid nyo lang siya dyan. Ayan na siya, kinalabisan siya. So, gagawin natin ulit dito all over hanggang sa mapang-abot sila dito dyan. So dito na natin bubuhulin ulit, dadaan natin sa ilalim yung sinulid. So tara, tuloy natin. So tulad kanina nang simula natin dito sa baba, nang nagsimula tayo. Dito naman another simula tayo dito sa ibang part naman. So ipapasok natin to para hindi na rin to gagalaw. Sa dito sa kanto. Dito sa may curve ng kanto para fix na siya. Pag hinatak natin itong sinulid, hindi na siya mababatak dito. So pasok na lang natin. Kasi iyan na rin naman na yun. So para ano lang siya. Hindi na siya mag-move somewhere.
Pasok. Lapit na. Lapit na tayo sa kanto. Masasara na natin. Kakain muna tayo guys. Pang ano na. 4 hours ko na itong ginagawa. Hindi pa rin ako tapos. Kasi napakahirap pala nito. Pag yung straight na ubusin mo siya ng isang thread. Kasi nagkakabuhol-buhol yung ano. Tulad nito oh. Yan oh. Nagkakabuhol-buhol yung mga sinulid. Pag binibitawan mo nagkakabuhol. So alam beses ako tanggal ng mga buhol-buhol. Mahirap yan oh. Kailangan ito may katulong ka na ihihila habang hihigpitan mo, kasi pag tatanggalin mo yung mga buhol, luluwag na naman yung tinahi mo. Hihigpitan mo na naman. Bawat pasok mo dito sa mga sinulid na yan, yung mga stitches na yan, at pasok mo diyan, nabubuhol. So parang titigil ka muna para magtanggal ka na naman ng buhol. Ito, buhol-buhol nga oh. Pasok natin siya uli para hindi na siya gagalaw. Kunti na lang, ito na lang guys. Gutom na ako. Grabe, ang hirap pala nito, hindi madali. Akala ko ganun lang. Kaya pala nababasa ko sa mga comment, so frustrating daw sabi. Hindi pala siya ganun kadali. Grabe guys, wala pa tayong almusal ng halian. Hindi pala madali ito. Mag-spend ka pala dito ng at least all day. Gutom na ako. Kain na lang muna tayo nito. Napit na tayo. Kunti na lang. Nakaya gutom. Hilo na. Hirap nito pala. Meron kasi yung ano, meron ito yung maraming putol. Kaya nito, putol dyan, putol dito. Kasi dadaan mo pa dun sa likod ng sinulid. Walang putol yung sinulid, dadaan mo dyan sa ilalim. Mahirap dun. The more na mahaba yung sinulid, the more na ano, may tendencies na magkabuhol-buhol. Pag wala kabuhol-buhol na, wala na, sira na yung araw mo. Bawat pasok mo dyan sa bawat sinulid na yan, magkakabuhol-buhol. Tanggal buhol ka naman, tanggal buhol, tanggal buhol.
Grabe. Sarap. Bali, ito lang na side, idadaan natin dito yung sinulid kasi nandito yung dugtungan sa kabila. Ito. So, tanggalin muna natin itong nasa, guys. Tanggalin natin itong trim na naipasok ko na. Kasi dito natin idadaan. O, try kong pag ganun na kaya. Pasok ko na lang to sa loob. Dito na natin siya padaanin. Sa loob mismo. Hindi na sa ilalim ng suede. Ganyan. Try natin kung obra. Yan, ganyan. Sa tingin ko okay naman na. Pagod na rin ako, guys. Kapagod pala to, maghapon kong ginawa. Akala ko ano lang, mga 2 hours o 3 hours. Naku, ang haba pala. Ang haba ng tatahiin ko, matagal. Tatlong buhol, okay na yan. Hindi na yan bibitaw kasi iipit naman siya sa loob. Oops. Tapos ito, yan, yun yung mahaba. Pasok na lang natin dito sa loob para hindi siya kita. Yan, okay na. Konting linis na lang. Tapos i-glue natin yung iba, yung mga dulo-dulo para hindi na gumalaw like tulad nyo dito. Lagyan natin ng glue para sumara na siya ng tuluyan. Sumara na siya ng tuluyan. Wala na ang galawan. Hindi na yan nagagalaw. Yun. Tapos na, guys. Sa wakas. Ang hirap pa. Grabe. Wala nang kawalayan. Ayusin na lang natin yung gilid-gilid nito. Ating lilinisin natin kasi may mga curve pa siya. May mga bukol. Pasok na lang natin na maigi para mahigpit.
Okay. Sarap hawakan. Sarap niya hawakan ng suede. All suede to lahat. Ito. Ito naman yung suede niya. Parang ano. Meron siyang parang tawag ba ito? Foreskin o chicken skin. May butas-butas. Hindi ko alam yung correct word yan. Pero basta parang ganun. So, yan na. Tapos na. Hindi na siya madulas hawakan tulad nito. Oh. Plastic. Madulas pag dry skin ka. Madulas. Alang ang ano nito. Possibility nito. Madumihin. Kasi nga. Suede siya. Madaling kumapit yung dumi. Like pawis yung kamay mo. O marumi. O may nahawakan kang pasa. Pag hinawak mo dyan. May iwan na sa dyan. Hindi mo naman pwedeng punasan lang ganon-ganon. Kasi ano nga siya. Nag-absorb. So titignan natin kung hanggang kailan siya tatagal. Hindi siya mangangamoy. Wala ko mangangamoy pawis to. So sa mga may mga suede na steering wheel dyan, pa-comment naman sa baba, pa-share na lang din kung paano nyo mini-maintain to na hindi mangangamoy. Hindi mangangamoy pawis o mangangasim. Sarap hawakan. Laki ng diferensya kumpara dun sa plastic tsaka ito. Hawakan niya. So yun lang guys sa video na to. If you like this video, please like, subscribe, and see you next time. Thank you for watching. Bye bye.